Good morning mga langga! Welcome sa ating video for today. Para sa mga bago dito sa aking page, ako nga po pala si Jen at andito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike. Nagtatrabaho at nagmamanage kami sa isang dairy farm. Recently lang ay nanganak ako at 1 month na si baby. Kaya naman ako ay nasa maternity leave pa rin for 1 year. Dito kasi sa New Zealand, isang taon ang binibigay nila dito na maternity leave. At yung 6 months doon ay paid maternity leave. Kung ikaw ay nagtatrabaho full-time, part-time, temporary, or self-employed, bibigyan ka ng allowance ng government for at least 6 months. At kapag natapos na yung paid maternity leave mo, pwede ka rin makatanggap if qualified ka ng tinatawag nila na best start pay. Ito naman ay umaabot ng $69 per week na payment, pero pwede mo rin itong kuhanin as a lump sum. Anyway, nakatulog pala si baby ngayon, kaya si mama yung nagbabantay at nandito ako sa labas para mag-freshen up. May mga baka kami dito, kaya puntahan natin sila. Dito lang sila kasi ginraise sa tapat ng bahay namin, dito sa paddock na maliit. So ito yung ating mga beefies, yung mga white face na yan. Lapitan pa natin sila mga langga. Itong mga klase ng mga baka na ito mga langga, ayan. Makikita nyo na meron silang puti sa kanilang muka. Tinatawag yan sila na Hereford. And binibreed lang sila or pinapalaki lang sila for the purpose of their meat. So kapag nasa tamang panahon na, normally after 2 years, yan yung prime nila na masarap yung meat nila. So binibenta sila, dinadala sa Meatworks and in-export yung kanilang meat kasi for export class kasi yung meat nila dahil masasarap. So kung mapapansin nyo dyan sa kabila, dyan sa middle pen, sa middle paddock, meron din mga Hereford na mga baka dyan. So yan ay aalis na on Sunday. So sila yung mauuna na dadalhin sa Meatworks dahil nabenta na sila. Dito sa farm na pinagtatrabahuan namin, meron kaming mga inaalagaan na mga stocks katulad nito. Tinatawag sila ng mga beefies. At while they are young, tinatanggalan na sila ng itlog para mas lalo pa silang lumaki. Isa rin yan sa magiging source of income ng amo namin, aside sa main product na gatas. Sa mga nagtatanong pala kung ang mga baka dito sa farm ay binebenta din ba sa meat or ginagatasan lang. Ang main product po ng farm na ito ay gatas, kaya naman kami ay nag-harvest lang ng mga gatas galing sa mga babae na mga baka. Pero kagaya nga ng sinabi ko, meron din kami inaalagaan ng mga stock na mga lalaki na tinatawag na beefies, yung mga tinatanggalan ng itlog while they are still young. At sila yung napupunta sa Meatworks or sa slaughter. Pero yung mga baka na ginagatasan namin, pag dumating ang panahon na matanda na sila, konti na lang yung pinuproduce nila na gatas or kapag marami na silang history ng sakit katulad ng ilang beses na silang nagkaroon ng mastitis, yung mga baka na yon ay binibenta din namin sa Meatworks. Pero yung mga karne nila ay hindi po ine-export. Kadalasan yun yung mga karne na nabibili namin sa market dito, pati na yung mga ginagawang patty sa McDonald's at sa ibang mga food chains dito sa New Zealand. Anyway, naglalakad-lakad lang ako dito sa labas ng bahay ngayon mga langga kasi inaantay ko din si Mike dahil magpapainom kami ng mga guya. Mga hindi nakakaalam, yan pala yung pusa namin na si Misimu. Nung dumating na si Mike, nagpunta na kami sa paddock para mag-feed ng mga guya. Sa mga nagtatanong pala kung bakit daw ang papayat ng mga guya. Mga langga, ganyan po talaga yung itsura ng mga guya kapag hindi pa po sila nakakainom. Pero once na nakainom na po sila ng mga gatas, lolobo na rin po sila. Ito nga pala si Axel, alaga ng dating manager dito sa farm na iniwan na lang din dito nung nag-retire na siya. Kaya naman ginawa na lang din siyang pet. Alam niyo bang ilang beses na siyang muntikan ng maslaughter? Kasi nung nagkasakit siya, dahil nasagasaan yung paa niya ng mower, meron kasing binabayaran ng amo namin para mag-maintain ng lawn or mag-mow ng lawn dito sa gilid ng farm at sa gilid ng highway. At hindi niya namalayan na nandun si Axel sa likuran at nung umatras siya, nasagasaan niya yung paa ni Axel. Kaya naman kinailangan na patingin siya sa vet at bigyan siya ng medisina. Tapos may pagkakataon din na nagkasakit si Axel kasi hindi siya umiinom ng tubig ng ilang buwan mga langga. Kaya ayun, naging dehydrated siya. At ayaw din naman ng amo namin na gastusan siya kasi mahal yung gamot mga langga. So plano na sana na ipaslaughter na lang si Axel. Pero buti na lang gumaling naman siya.
Anyway, punta na tayo ngayon sa likuran. Kasama ko naman si Papa ngayon at siya ang tagabuhat ng mga mabibigat na mga sako. Kasi hindi pa ako pwedeng magbuhat dahil alam niyo naman kapapanganak ko pa lang at cesarean ako. Kaya naman palagi kong kasama si Papa tuwing nag-feed kami ng mga guya. Very handy na andito si Papa, lalo na ngayon na maglilipat kami ng mga guya. So siya yung taga-bukas ng gate at taga-buhat ng mga sako-sakong mabibigat na mga pagkain ng mga guya. Pagdating namin dito sa paddock ay sinalubong agad kami ng mga guya. Kaya kailangan na dalawa talaga kayo kapag ka nagpapainom ng guya mga langga kasi kung mabagal kang maglakad, nako, makakalabas yung mga guya na yan doon sa gate. So ang gagawin natin ay papasunurin lang natin sila dito papunta dun sa gate at dinala na rin namin yung meal feeder nila para hindi na kami bumalik dito mamaya. At ito na nga at na-transfer na natin sila mga langga kasi meron pang dalawa na naiwan doon pero si Papa na yung bahala sa kanila. Ngayon na nalipat na namin sila, papainumin na namin sila ng gatas. Tapos lalagyan na namin ng mga meal yung kanilang meal feeder. Dito sa farm, meron kaming 5 mob ng guya mga langga. Hindi pare-pareha ang dami ng mga guya na andon sa bawat grupo. Kaya naman may pagkakataon na kapag nagpapainom kami ng mga guya, 2 cafeteria or feeder yung ginagamit namin. Tsaka kinakailangan na rin namin na timbangin yung mga guya na ito para i-separate yung mga guya na umabot na ng 100 kgs. Kasi nagiging dominante na sila at yung ibang mga weaker na mga calf or mga guya ay hindi na nakakainom dahil na-overpower nila. So pagkatapos namin doon sa isang mob na yon ay dito naman kami pumunta sa last mob namin. Konti lang ang mga guya na andito, nasa mga 51 cows lang kaya hindi tayo mahihirapan. Tsaka itong grupo na to ang youngest sa lahat. Kaya kung titingnan nyo sila, maliliit pa rin sila hanggang ngayon. Yung mga guya na umaabot na ng mga 100 kgs ay dahan-dahan na silang binabawasan ng gatas na pinapainom bawat araw. Hanggang sa mawin na sila, or ibig sabihin hanggang sa hindi na sila papainumin ng gatas, at yung kakainin na lang nila ay yung damo at yung meal. Meron pala tayo ditong kaibigan na guya, si 98. Ang breed ng guya na to ay tinatawag na Jersey mga langga. Alam niyo ba na may mga tao na inaakala nila na yung chocolate milk ay galing daw sa mga Jersey cows? Which is nakakatuwa. Kasi obviously hindi yung totoo mga langga. Well anyway, andito na tayo sa roadside at pauwi na tayo sa bahay. Kailangan lang muna natin na i-park itong ating trailer, yung ating cafeteria. At andito tayo dumaan sa highway para hindi natin madisturbo yung pagagatas doon. Kasi yung mga baka ay naglalakad sa races, so kailangan hindi natin sila madisturbo. Itong mga guya pala na nakikita nyo ngayon mga langga, yan yung mga guya na pinainom at nilipat natin kanina. Sobrang happy nila at nag-e-explore sila ngayon sa paddock. Ang ganda din naman kasi ng weather ngayon kaya ang ganda-ganda din nilang tingnan. So nakauwi na pala tayo mga langga. Ayun si mama, binabantayan niya si baby. Magluluto kasi ako ngayon ng merienda mga langga. Ang lulutuin ko is yung long time cravings na naming lahat kasi si Mike sobrang tagal na niyang nire-request ito sa akin. So, magluluto ako ng cheese dasal. Tamang-tama din kasi nakabili ako ng Eden cheese doon sa my Asian store last time na nag-grocery kami doon. So, ayun natagawa ko na yung ating dough. Ngayon naman ay inaantay ko na lang siya na mag-rise into double size. At ayan na nga. So, ngayon na nag-double na yung size niya, ipe-prepare na natin siya. Sabi dun sa recipe, suntukin ko daw yung dough, kaya yun yung gagawin natin. Tapos, kailangan natin siyang hatiin ng 2 beses. Kaya ilalagay lang natin siya dito sa chopping board at kailangan daw natin siyang irolyo at hatiin ng 6 na beses. Pero yung sa akin ay gagawin ko siya na medyo maliit-liit lang. So, gagawa ako ng mga 20 pieces. At pagkatapos kong mahati sila, hinati ko na rin yung aking Eden cheese. Tsaka ako ipapalaman sa loob nitong ating na roll na dough. Tsaka naganda rin ako ng breadcrumbs mga langga. Ito ay ginawa ko lang din, hindi ko yan binili mga langga. So ngayon, iro-roll muna natin yung ating dough. Tapos ipa-flat natin siya, tsaka natin lalagyan ng cheese sa loob. Yung ating pandesal mga langga is maliit lang siya na bilog. Bilog yung ating gagawin na shape. Kasi wala lang, trip ko lang na gawin siyang bilog. So medyo matatagalan tayo dito mga langga kasi madami-dami siya. Kaya naman pinast forward ko na lang yung video. Kukuha din ako ng clip na full coverage yung ating video para naman maiba lang. Merong extra yung ating cheese kaya kinakain ko yung extra mga langga. Isa sa mga paborito kong cheese yung Eden cheese na sobrang hirap hanapin dito sa New Zealand mga langga. At kung mahanap man natin, mahal din siya. Kasi syempre, nasa ibang bansa tayo at lahat ng mga pagkain na kinikrave natin ng mga Pinoy foods ay kailangan pang i-export from the Philippines. Kaya naman pagdating dito, sobrang mahal na yung presyo. So pagkatapos kong ma-roll at malagyan ng palaman lahat ng mga dough natin, kailangan ko naman siyang i-roll dito sa ating breadcrumbs at ipapile ko siya dito sa ating nahanda na lutuan. Hindi pala magkasya lahat itong aking ginawa na dough mga langga. Kaya naman meron tayong extra na 6 na piraso at ilalagay ko siya sa separated na lalagyan.
Tsaka itong last 3 pieces natin na ginawa mga langga ay doble yung cheese na nilagay ko. Sabi ko kanina 6 pero 5 lang pala yung ating extra na mga dough. So pagkatapos ito mga langga, ipapay lang natin siya dito at kailangan natin siyang takpan at antayin natin na dumoble ulit yung size niya. Tsaka natin siya i-bake. While waiting pala, hinanda ko na yung ating oven para kapag ka nagdoble na yung size nun, na-preheat ko na yung oven at ilalagay ko na lang yung ating bread sa loob. Pero maliligo muna ako mga langga kasi aabutin ito ng mga ilang minuto din. So, fast forward, ayan, at dumoble na yung size niya. Pero hindi pa siya ganun kadoble, parang maidodoble pa siya. Pero hindi na ako makapag-antay, kaya i-bake na natin siya. Kasi sa pagkakaalam ko, tutubo pa yan ulit while niluluto siya sa oven. So, 25 minutes lang daw siya kailangan lutuin sa oven, kaya kailangan natin siyang bantayan. Ayoko naman na sobrang lutong-luto siya, although gustong-gusto ko yung may mga crust sa taas. Tapos ng 25 minutes, ayan mga langga at luto na yung ating pandesal. Yung aking pandesal ay bilog yung itsura niya. Pero wag ka mga langga, nako sobrang sarap nito mga langga. At alam niyo ba na itong merienda na ito ay nasa mga 6:30 PM na. Humok? Humok? Humok. Yung cheese. Yum. Lami lang. Lami na. Pagkatapos naming magmerienda mga langga, magdi-dinner na kami. O diba, napaka-unique ng aming merienda time. Anyway, it's time for me to taste it, mga langga. Sobra ko talaga itong kinikrave, kaya sobrang excited kong matikman siya. Anyway, while tinitikman ko siya, magpapasalamat lang ako sa lahat ng mga nag-follow sa akin recently. Kung bago kayo dito sa aking channel, sana po nag-enjoy kayo so far. And please don't forget to share yung mga videos namin at i-follow nyo na rin yung page namin kung hindi pa po kayo nakapag-follow. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga kababayan namin na mga Bisaya dyan sa Tagum City. Hello po sa inyo. Yun lang mga langga, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Thank you so much for watching. Bye!